ano ho bang tamang word para higitan pa sana yung word na bayani, dakila, to describe our OFWs. Kasi you're not only helping yung mga pamilya po ninyo, yung inyong mga anak, you're actually helping the entire Philippines. At tuloy na nga pong nakalipad at nakarating ng Dubai ang team. Mga kababayan, sa gitnang silangan, with pride and honor, I am very pleased to introduce to you multi-awarded broadcast journalist, icon of Filipino Media Excellence 2024, Fresh na Fresh, awarded by the Global Filipino Magazine. Let's all welcome Miss Jessica Soho. Uy, ang generous naman ang introduction mo, pero ang cute. Kasi ginamit mo yung lumipad ang aming team. Kaya nga, oo. Nakaka-proud talaga. Thank you, Orly. Parang salamat. nasa cloud9 ako ngayong araw na to. Ito naman. Parang ano lang tayo, chika lang ng chika. By the way, ma'am, congratulations sa bagong award na binigay at pinagkaloob sa inyo ng The Global Filipino Magazine. Uy, thank you. Thank you sa Global Filipino Magazine at sa Filipino community dito sa Dubai. Hindi ko nga maintindihan why it took us so long to come here. Kasi dati, stopover lang ako, Dubai or Abu Dhabi. I didn't realize, ang dami palang Pilipino dito. Yung official figures, 500, 800. Pero unofficially, alam ko, mga 1,000,000 yan. Kasi alam mo naman tayong mga Pilipino, di ba? Marami tayong mga kamag-anak, marami tayong mga kaibigan. So, pag kinuha ka from the Philippines, di masaya. Parang gumawa kayo ng sarili nyong Pilipinas sa Dubai o dito sa UAE. Pero andito kami because we want to hear your stories. Gusto ko rin magpasalamat sa Global Filipino Magazine for the award. Ikwento ko lang, pag nagsa-stop over ako dati dito, para kang nasa Pilipinas, ang daming Pilipino sa airport. So sabi ko, para kang hindi nakaalis ng Pilipinas. So yung biyahe namin okay naman. We arrived evening, first world na Pilipinas pa rin. At napakainit ng pagtanggap. Kasing init ng araw sa labas. Kamusta yung ano nyo, yung encounter nyo kay Haring Araw dito sa Dubai ngayon? Kala namin nakatakas kami sa init sa Pilipinas. Pero iba naman yung sa Pilipinas kasi humid, di ba? Parang pag pinawisan ka, medyo matagal. So nanlalagkit ka. Dito, medyo social. Nag-evaporate yung pawis mo agad. Pero okay lang, sanay na tayo dyan. Bahagi ng buhay nating mga Pilipino yung all-weather, sabi nga nila. Pero weathered and all-weather. Ma'am Jack, may mga nasa isipan ka na ba kung saan-saan ka mamamasyal? Kasi napakadaming pasyalan dito. Naku, yan ang problema pagka punta namin sa isang bansa. Pag lumipad kami sa isang bansa na trabaho ang pakay, hindi naman kami masyadong nagkakaroon ng downtime or puro kami trabaho. Kasi mabusisi yung KMJS. Marami silang mga gustong kunan na anik-anik. Marami silang mga gustong makausap. So kulang usually yung days namin para ma-feel yung vibe ng isang lugar. Ayun. Pero we try to do our best kasi gusto namin nakikinig sa mga kwento. Alam mo, isa sa mga paborito kong ikunukwento, yung kwento ng mga OFW. Ang ganda nga na naisipan nyo ng bagong tawag, Global Filipino. Tamang-tama because we're really global citizens. Bilong na bilong tayo kahit saan. And totoo yun, kasi kahit saang sulok kami ng mundo, mapadpad, kahit sa Faroe Islands, dun sa off Denmark. Minsan umakyat kami sa Zermatt, sa Switzerland. Meron mga Pilipino, "Uy, Jessica!" Tinatawag kami ganyan. Kahit saan. Recently, nagpunta ako dun sa Italy, dun sa Chianti region. Pasyal lang, personal na lakad. Akalain mo yung mga Pilipino dun. Nakita ko dun sa some small, quaint town. Sabi ko, grabe talaga, we're all over. Para tayong mga nagta-thrive anywhere talaga yung lahi natin. Kasi where there are opportunities, laging may Pilipino. Hindi lang tayo nandun, Naniniwala ako na kahit saan mapadpad ang lahi natin, na ipapakita natin kung ano tayo, yung the best in us. So, I really love listening to the stories of our Filipinos abroad, our global Filipinos. Kasi I think you guys represent the best in us, di ba? Kasi sinasabi nila,
bakit tayo mga Pilipino, pag nasa Pilipinas, hindi tayo sumusunod sa batas? Pero Dito. pag nandun tayo sa abroad, di ba? Ano tayo? Model citizens. Tayong mga Pilipino, go anywhere tayo eh. So we assimilate kasi marunong tayo makibagay. But then in the process, we lose our identity. So lahat yan. Those things come into play whenever I go abroad and I listen to the stories of global Filipinos or our OFWs. Of course, nandyan yung mga kwento ng mga sakripisyo, yung paghihirap nila. Kasi unimaginable talaga sa akin pag ikaw ay nanay, nag-aalaga ng anak ng ibang mga tao, tapos iwan nila yung mga anak nila sa Pilipinas. Ang lungkot talaga nun sa akin, kahit saan ako mapunta, hindi ko ma-imagine na iiwan yung mga anak nilang maliliit. So ever since, no, dami ko ng mga lugar na napuntahan sa mundo, yun ang pinakamahirap marinig na kwento. Ang flip side naman nun, ayun na nga siguro yung magaling sa atin eh. Kasi isasakripisyo natin yung personal welfare natin. Kaya natin na mawalay sa ating mga mahal sa buhay. Kasi ako nga, pag nag-abroad, a few days lang, a few weeks, gusto kating-kati na ako umuwi. Kasi namimiss mo yung bahay mo, yung kama mo, yung aso ko. Sabi ko, paano pa kaya itong mga nanay at mga tatay na hindi lang araw o buwan ang binibilang, taon. Kasi kunwari sa Italy, sa Geneva, yung mga OFW pala doon, tumatawid from Italy kasi mahirap makakuha ng papers sa Switzerland, di ba? Alam natin yan. Hindi sila makauwi. Kasi pag uuwi sila, they lose the opportunity to work. So sabi sa akin nung nagpunta kami doon last November, masaya sila, pero hindi nyo lang alam yung lungkot nila because many of them have not been home for 20 years. Oh my God. Can you imagine? Kasi hindi sila makauwi dahil pag umuwi sila, baka hindi na sila makabalik. They will not have the same opportunity. How can you beat stories like that? Diba? Malungkot, but then again, it also tells us about our core as human beings. Diba? Na ang tatag natin kasi ano mo yung mga nanay at mga tatay, nakakaya nila yun. Hindi ko ma-imagine. And you, when you visit countries, talagang nakikilala na kayo. Aside from trabaho, katulad sa airport kahapon, talagang natuwa ang mga Pilipino, parang piyesta nung makita ka. So, paano mo napapanatili ang iyong kasikatan at relevance sa industriya ng broadcasting sa kabila ng maraming taon na kayo'y nasa larangan? Ano mga ingredients nito, madam? Ang sabi nung makeup artist kanina na nag-makeup sa akin, si Harisa at saka si Darwin, thank you sa kanila, shout out. Sabi nila, ma'am, ang tagal-tagal nyo namang pumunta dito ng Dubai. Alam nyo ba na kilala kayo dito at lahat ng tao, alam nyo, KMJS na yan. So, sabi nyo sa akin. Siyempre, grateful ako, nagpapasalamat ako, lalo na para sa aming programa. Kasi ibig sabihin, marami pong nanonood sa inyo and we're cutting across the demographics na gusto ng programa. Pero, Orly, isang bagay that I've always been consistent in, kahit nung bata pa lang akong reporter until they made me head of news, nung I was running the GMA newsroom, ang lagi kong tinuturo, at tinuro ko rin to sa mga taga-KMJS, it is never about us. We are not the story. Incidental lang tayo. But then again, some of my friends would tell me, i-embrace mo na kasi, the fame that comes with it. Of course, I'm always grateful at as much as possible, nag-accommodate ako ng mga nagpapapicture and I love interacting. Alam ng mga kasama ko yan. Carry ko yan. Ilublub nyo ako sa baha, dun sa nalulubog na isla ng Bohol. Kaya ko yon. Kakausapin ko yung mamang iisa na lang ang ngipin na mangingisda at pudpud na yung mga daliri niya sa katatahin ng mga fishing net niya. Kaya ko makipag-usap kahit kanino. Kaya kong tanungin yung mga tumatakbong kandidato kung nakarapat dapat ba sila. Parang hindi ako mangingiming magtanong kasi dapat lang. It is never really about me. At the end of the day, napaka-trite pakinggan nun, pero sige, gamitin natin. Kasi totoo, it's not about me. I'm not the story. Yung mga reporter sa GMA News, kahit tanungin nyo, yun ang katuru-turuan ko sa kanila ever since. Kasi ever since I was really after the story.
I took up journalism in college. And ideally, I would have ended up writing for print. Sa print, di ba, byline lang tayo. Wala tayong FaceTime, hindi tayo nakikita sa TV. So, it was not my agenda to gain fame. And through the years, naisip ko na lang, siguro consequence. And that is really how it should be. You don't really say, gusto ko maging journalist kasi gusto ko manalo ng award, gusto kong yumaman, gusto kong makilala. You just say, I'm a journalist, I'm going to look for stories, kailangan maiuwi ko yung storya, umabot ako sa deadline at hindi ako mapagalitan ng editor ko, and I get the story right. Ganun ako ever since. And until now, I think I still have that. Parang hindi nawawala yun sa akin. Nagpapasalamat po ako na pinapanood niyo po kami because I like the idea na through my program, meron akong mga issue na nabibigyang linaw, nabibigyan namin ng boses o tinig yung mga tao na hindi nabibigyan, yung mga marginalized. Through our stories, we teach, we enlighten, we inspire. At dahil swerte kami na maraming sumasagot dun sa aming mga panawagan, na special shout out po ulit sa mga global Filipinos and OFWs kasi alam ko kayo yung madalas na tumutugon dun sa panawagan ng mga case studies na fini-feature namin. Kayo yung tumutulong, kayo yung nagdo-donate ng pera. Through our stories, we're also able to change lives. Ang ganda nun. I will always consider it the best privilege that I was ever given with in my kind of life and in my kind of work. At siguro masasabi nyo na this is one of the best parts of being a journalist talaga. Yung mga ganitong mga encounter. Yes. Kasi that's my next question. Yes. On a day-to-day basis, yun yung iniisip namin lang. You put one foot over the other lang every single day para lang yung daily pending list or yung production details magawa ng maayos. Hindi ko naman iniisip yung, ganyan. We don't have that privilege na i-overthink yung ano mangyayari. Naku, pupunta tayo sa Dubai, bibigyan tayo ng award. Mga ganun, hindi. Pupunta kami sa Dubai, nagpapasalamat kami, bibigyan tayo ng award, pero kailangan din nating mag-produce ng stories. Pagod, puyat, jet lag, all part of the whole package. But I believe that this is a great honor and a privilege to be in this kind of work. Ano po meron siguro sa nyo, sa show nyo that tinatangkilik ng mga kababayan natin, lalo na mga OFWs around the globe? Kahit paulit-ulit kong panoorin, parang may hindi ako napanood dun sa isang episode, may hindi ako napanood, kahit mayat maya akong paulit-ulitin panoorin. I think we're also hitting our demographics. Maybe it's because of the way we tell the stories and the language. Yung demographics kasi ng mga programa ngayon, di ba, we're reading the boomers, the Gen X, the millennials, and the Gen Zs. Yung millennials at saka Gen Zs, hindi ko yan masyadong kabisado. Kasi Gen X ako tsaka boomer. Then they teach me, the staff, like kung ano yung mga uso, yung mga Korean drama noon. Sila ang nagtuturo sa akin, ma'am, uso itong mga ganitong salita, mga aesthetic. Kaya sabi ko, ano ba yan eh? Wrong spelling pa nga, aesthetic na yung mga sinasabi nila, di ba? But then, ganun may mga usong words like nonchalant, di ba? May mga ganyan na daw sila ngayon. Ano pa yung mga sinasabi niyo sa akin? Yun, it's really them. Ako, nandun ako sa sa values. Kasi sabi ko, magkaiba man tayo ng generation, magkaiba man tayo ng style of storytelling, we have to hold on to those same values. Magkakaiba man yung mga platform or the way we gather stories or the style of storytelling, yung values, yun pa rin yun eh. Hindi mawawala yun. So, I think yun, combination of a lot of things. We're hitting our demographics. Yung storytelling namin is very relatable. Kabisado namin siguro yung demographics. Ang question lang talaga is paano ka ba dapat magkwento na naiintindihan ka? Siguro ang edge ko lang, if I have to speak about myself. Kasi ang background ko, lumaki ako sa probinsya. Ang mga lola ko ang susi dyan. Kasi yung lola ko sa father side, nagtitinda ng karne sa palengke. Yung lola ko naman sa mother side, teacher, educated by the Thomasites. Tapos, nakatira siya sa baryo. Oriented ako dun sa ganong setting. Kumbaga, if I have to use one word,
I had an eclectic upbringing. I'm okay with the urban setting. I'm also okay with the barrio setting. Ang mga kalaro ko sa barrio, yung mga anak ng mga magsasaka ng lola ko, yung mga katiwala niya. Sa lola ko naman sa father side, nagtitinda siya ng karne. Gustong-gusto ko sumasama sa kanya. So alam ko yung ambience ng palengke. Sa UP Mascom nung isang beses pinag-lecture nila ako. Sabi ko, the best stories are in the palengke. Kasi nandyan yung gusto mong magkwento yung kung anong state ng economy, state of environment, yung mga social issues, nandyan lahat yan sa palengke. So I love going to the market. So ngayon, mensahe nyo sa mga OFWs? Hangang-hanga po ako sa mga global Filipinos talaga. Kulang yung salitang bayani para i-describe yung inyong kadakilaan. Hindi lang po sa mga pamilya nyo Alam na nila yon, dama na nila yon. Sa totoo lang, siguro matagal nang bumagsak yung economy ng Pilipinas kung hindi dahil sa inyo, lalo na nung nagkaroon ng mga worldwide economic crisis in the 90s. What kept us afloat were the remittances of the OFWs. At mahilig kasi ako mag-road trip early. Pag pumupunta ako sa mga bayan-bayan, kahit dun sa Batangas, sa inyo, sabi ko, bakit kaya ang kukulay ng mga bahay nila? Orange, pink, green, blue. Kasi yun pala yung mga bahay na tinayo ng mga OFW for their families. At sa totoo lang, kahit saan ka pang punta sa Pilipinas, yun ang mga economic drivers. Diba? Yung mga mall na naglalakihan sa mga probinsya, what did they capitalize on? Yung OFW remittances. Yan ang mga driver ng progress sa ating bansa. Ano bang tamang word para higitan pa sana yung word na bayani, dakila, to describe our OFWs? Kasi you're not only helping yung mga pamilya po ninyo, yung inyong mga anak, you're actually helping the entire Philippines. And like I said, isa kayo sa mga best representative kung sino tayo as a people. Kasi lahat ng paghihirap, ginawa nyo kulang yung mga salita to describe all your contributions to your family and to the whole country. So maraming salamat po. At special shout out po ulit dun sa inyo na nanunood sa KMJS. At hindi lang basta nanunood, nagko-comment, nagko-contribute, nagdo-donate dun sa mga nangangailangan na pinifeature namin. Thank you very much po. Napakadakila po ninyo. So, Maraming salamat. Thank you very much sa lahat ng mga nanonood dito sa Global Filipino Magazine. At sulit na sulit ang interview na to, ang kwentuhan at ang mga matututunan natin mula sa ating bisita dito sa Gitna Silangan, Madam Jessica Soho.